Good morning, BSIT 4. Ang reason nga gay mo kog recording karon is dili na ko magpariten sa inyo. So, ang himuon ninyo is bouncing ball nga animation. So, mo ni ang rason nga nung gay mo og recording para ang ipasa na ninyo sa kuha is output ninyo. Okay? So, ang bouncing ball is given na nga naa sa yung module under sa Prefinal nga assessment, which is wala ko'y nakita sa inyo nga naay nagpasa og module o nagpakita og output sa kuha. Okay, so dili na to na may balan. Okay, so ako ang introduce sa inyo ang Flash. Okay, ang gamit nako is Flash Professional CC. So pwede ra gyapon mo gamit og Adobe Flash CS6, CS5, CS3 or Macromedia. It depends sa inyo ha. Okay, so the first place mo ni ang environment sa Adobe Flash. So sa animation, sa training nako, mostly sa mga output sa previous ng mga students is ginagamit permi ang action script 3.0. Okay? Action script 3.0. Matiman ina. Okay, click na tong action script 3.0. Okay. Ano ang magawa sa environment niya sa Adobe Flash? So, ang pangalan sa project is Untitled 2, I'm sorry. There is sa left side, mo ni ang toolbar, which is composed of tools, different types of tools na ginagamit para sa animation. Ang kaning sa tunga, mo ni ang ginatawag na to nga stage. Okay? Sa makita niyo sa module if gabasa ba mo sa module. Below is ang timeline. So timeline is composed of frames. As times goes by nga gahimo mag animation, so dili na to makita ang mga frames. So for now makita nato nga natay usa ka keyframe which is blank keyframe kay wala pa man siya unod, wala pa na drawing sa stage. Okay? So together with the keyframes is layers. So same lang na siya sa Photoshop. Na siya layering. Then sa right side, makita na to ang properties sa every tool na to ang i-select. Kung tawag niyo ang changes every time na ako i-select. Okay? Muna yung mga properties niya. Next is ang library. Okay? So ang library is dira na to makita ang mga symbols, pictures, videos, GIF file, ang kanang mga references na kinahanglan nato para sa tuang animation. Next is ang scene. So the number of scene nga atong himuon is usa lang. Dire lang para lang sa bouncing ball. Okay? Now, unsay principle nga ma-apply nato sa bouncing ball? Ang ma-apply nga principle nato sa bouncing ball is stretch and squash. Mo na nga principle. Naana nakabutang sa module ninyo sa 12 principles of animation. Okay? Akong i-demo sa inyo ha, magpa-play kog video sa first principle sa animation. Hey guys, so I decided to make a video series dedicated to the 12 principles of animation, as described by the legendary animators Frank Thomas and Ollie Johnston. So the first principle is squash and stretch. This is the principle that animated objects will get longer or flatter to emphasize their speed, momentum, weight, and mass. Here's a bouncing ball that has squash and stretch. And here is one without squash and stretch. See the difference? The amount that an object squashes and stretches says something about its mass. The more squash and stretch, the softer the object. The less squash and stretch, the stiffer the object. This first one looks like a water balloon, and the second one probably would be a bowling ball.
Squash and stretch applies to characters too. Look at how this figure is stretching from the speed that he's coming down with, and then he squashes after he lands before settling in his pose. You can also use squash and stretch to exaggerate facial expressions. Let's add some squash and stretch to this face. When his eyes are closed, his face is squashed, and when he opens his eyes in disbelief, his face stretches up and settles back to normal. It's very important to keep the volume of the object consistent. This is what a lot of people mess up with when they're first trying to do squash and stretch. They'll elongate the ball like this and flatten it like this. This is what you should not do. The overall volume of the ball must be the same. So as the ball gets longer, it also gets narrower. When it gets flatter, it also gets wider. The same goes with cubes. If you're going in with one line, the other lines must go in the opposite direction. The cube should start out narrow, get flat, get narrow again, and then rest. In-betweening with cubes is easy because you can measure the line in between the two lines and then connect them to make the cube. If you master squash and stretch with cubes, the next step is to try to do it in 3D. Another important note is that the ball does not have to be stretching the entire time that it's falling. When it's just starting to fall, it should have its normal shape for the most part. And then when it's just about to hit the bottom, that's when it has the most stretch. So do not overdo squash and stretch in this sense. Alright, the second principle of animation. Okay, so mao to ang first principle sa animation, ang squash and stretch. Okay? So, i-perform na to ang bouncing ball. Still, one position lang ang himuon na to sa bouncing ball, okay? So, usa lang siya ka-line, diri lang ang line ang bouncing ball na to. Okay, so unsa nga tool ang kinahanglan gamiton para sa bouncing ball? Kanilang gamiton na to ang oval tool. Okay? Oval tool lang. Select na kong properties. Okay? Ako ang pabagaon na yung stroke niya sa oval tool. Let's say 9. Ang iyahang ko ang iyang stroke. Mo na ang stroke, mo na ang color sa bula. So ako i-select diri sa katong gradient red. Okay, depende sa inyo sa color inyo pilion. Sa kuha kay gradient red lang akong pilion. Okay. Now, sa unang place sa bula is naka-flat siya. Assume na to nga naka-press na siya sa ground ang bula, meaning ni-bounce na siya. Okay? Then at the last bounce niya is same ra gyapon, naka-flat ra gyapon. Okay? So let's proceed. So ako ang ibutang diri naka-flat ang bula. Okay. Na. So para makita na ako ang every movement or every other drawings or image sa tuwang animation is atuang i-enable ang onion skin. Ana. Ano sa may purpose sa onion skin? Like for example, mag-add ko keyframe. Blank keyframe ha, blank keyframe. So, right click na ko na dire, insert blank keyframe. Now karon unsay shortcut keys sa blank keyframe? I-press lang nimo ang F7. Ha? F7 sa keyboard. Okay, para mas klaro ako lang siyang i-right click para sabtan niyo mayo. Okay. So mo na ang blank keyframe. Now karon wala tay nakita ang image. Nga naman. Wala tay nakita ang previous image. It's because wala pa nato naon ang onion skin. Okay? So ato ang i-enable ang onion skin. Okay. Karon na enable ang onion skin, nakita nato ang previous nga image. Tumbol nga gihimo nato. No karon para dili na ta maglisod sa paghimo sa ball nato, ato lang i-select balik ang previous na keyframe. Okay, selected na siya. Then ato siyang i-copy. Okay? Then balik ta sa ikaduha nga keyframe, right click, then paste in place. Meaning, i-paste siya sa kung asa gikan ang katong image. Okay? Yan na. Then ato na dayon siyang stretch. Okay. Para dili matandog din diri sa ubos. So dili automatic nga imo ning tandugon diri ha.
i-press na tong Alt, then drag na to sa taas. Okay. Now, the time nga ginadrag nato siya sa taas, ato apong ipagamay ni Dre. So this time dili na nato kinahanglan nga i-press ang Alt sa keyboard. Okay? Okay, next. Kopyahon na po nato ni. Kopyahon. Then again, insert blank keyframe. Then paste in place. Okay. So i-move na po nato siya. So siyang stretch dire. Then press Alt ato siyang stretch pataas. Then hinay-nayan nato siya og pasaka. No, karon para dili magsigig tandog-tandog asa-asa ang inyong kuno, inyong ball, i-press ninyo ang shift the way mo nga magpasaka sa bola. Okay? Shift. Ana. Then copy, control C na lang nako ha. Copy. Then add blank keyframe, then paste in place. Now karon, unsay shortcut key sa paste in place? Control Shift B. So ako i-press ang Control Shift B. Okay, ano siya? Hinay-hinayan na po na ko na siya pala. Inat, then paggamay, then ako siyang pasakaon. Okay, hinay. Then ato na ng pasagdaan ngayong ani ang iyahang movement. Hantud sa mabot siya sa taas, then lahi na pod nga post na pod sa taas. Okay? So, copy. Insert blank keyframe, press F7, then Control Shift V. Okay, then move pataas hinay-hinay. Okay. Copy, Control Shift V. Sorry. F7 di ay, sorry. Control Shift V, then saka. Then F7 balik. Control Shift V, pasaka. Okay, copy. F7, Control Shift V, saka. Copy. F7, Control Shift V, pasaka. Copy. F7, Control Shift V, saka na po balik. Okay. Copy. F7, Control Shift V, saka inay-inay. Tanawa na to. Ito ang i-test ha. Okay. So muna ang unang movement niya. Muna. O karon. Pag abot niya sa taas, select na to ang keyframe ha, para ma-select niya tanan. Kaya pag imo na siyang i-select, diri lang mismo kani. Pag imo siyang i-drag, ang changes nga itabo, mabili ng outline. So to do that, i-select na to ang mismong keyframe para ma-select niya tanan. Okay? Now this time, mag-usab na po taglaing post na po niya. So ato na po siyang i-stretch, ipalapad na po nato siya. So copy, F7 ta, Control Shift V, tuwa siyang pagamyon. So dili na to automatic i-drag ha, kay mulihok man sa taas. So i-press na itong Alt. Na. So every time nga magpa-panta, pagamay, mainat to ni diri sa side. Okay? Copy. 7, Control Shift V. Then pagamay, press Alt. Then dire, di na kinahanglan Alt. Okay? Bata na to. Okay. So medyo nakita na to gamay. Again, select ang keyframe. Ubalik na tapaubos. Ano na siya. So, copy, F7, Control Shift V. Then, ato siyang ipagamay na pabalik. Okay. Then, hinay-hinay na ito siya. Ubos na. Then, copy balik, 7, Control Shift V. Ato na siyang inaton pagamay. Ana. Then, paubos. Okay? So, copy. Again. F7. F7 na to. Lang. F7. Control Shift V. Balik ta. Copy na to na eh.
then Control Shift V. Okay, so ubos. Then copy again, F7, Control Shift V, naog. Copy, F7, Control Shift V. Okay, wait lang, mali. F7, sorry. Control Shift V. Okay, copy, 7, Control Shift V, now gamay, copy, F7, Control Shift V, now gamay, copy, F7, Control Shift V, to sumabot siya sa ubos. Copy, F7, Control Shift V, okay, okay, then copy, F7, Control Shift V, ito na siyang paggamayan diri. So press ang Alt, then nainayin ito siya palapad, copy, F7, Control Shift V, Alt, then release ang Alt, then last na, copy, F7, Control Shift V, then Alt, okay. Okay, so muna na ito ang bouncing ball. So simple lang, di ba? So unsaon na to siya pag placer. So ato ta sa control, then play. Unsaon na to siya i-play as movie or GIF type or SWF. So control, then test or control enter. Okay, press na to ang control enter. Okay. So muna ang bouncing ball na to. Okay. So muna na ang kanang pangayon na kasi sa iyong pre-final. Ang ako alang pamagi sa pag-rate is ang smooth sa pag-bounce sa bola. Okay? Pag perfect ang pag-bounce, smooth. So you may expect a high score. Pero pag dili, so maybe dili pud gamay, nalay differences. Okay? So that's it. So I hope after this Christmas break, mapasa niyo sa kuha ang output ninyo. Okay? Pwede na po sa messenger. Pwede na sa messenger. Pasa niyo sa kuha. Personally. Automatic na ako na i-rate. Okay? So that's all. I hope na makapasa mo tanan as soon as possible. Goodbye.